Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Bumi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito nga ating kausapin, siguro mas mauunawaan ho ating listener. Nasa linya ng ating komunikasyon. Ito, suki natin, si Attorney Larry Gadon. Attorney Gadon, magandang hapon. Magandang hapon din, Ka-Rex, at magandang hapon sa lahat ng mga taga-subaybay. Opo, at bukod ho dun sa hindi ho paghahin ng kanyang salin, Attorney Gadon, ano po ang dahilan kung bakit tama lamang na ma-impeach itong si Justice Leonen? Yung kanyang culpable violation of the Constitution. Kasi sang-ayon sa Konstitusyon, ang mga kaso na sinumite sa korte ay dapat na madesisyonan sa loob ng 24 months. From the time that the case was submitted for resolution. Ibig sabihin nito, napakatagal na nga yung 24 months, 2 taon, na dapat ay ma-issuehan ng decision. Pero kasi itong si Justice Marivic Leonen ay meron siyang 82 undecided cases. At ang 37 dyan ay aging na more than 3 years to 5 years. Oo, at hindi niya ginagalaw yan. Apa. Pero may panahon siyang magpa-love guru dun sa kanyang Twitter. No? So, Attorney Gadon, itong si Supreme Court Leonen, kumbaga incompetent to ta? Oo, incompetent yan. Unang-una, wala namang lalalaman yan sa batas eh. Kasi, tinulot lang yan ni Noynoy Aquino eh. Oo, ginawa ng Associate Justice ng Supreme Court. Wala namang experience yan sa sa korte, walang experience sa litigation. Walang experience sa judiciary. Ang kanyang tanging kaisa-isang experience sa government ay yung naging chief negotiator doon sa MILF, doon sa kanilang Bangsamoro Organic Law. Ano ba naman yun kung ikukumpara mo naman sa mga ibang mga judges na talagang nagkaroon ng career sa judiciary. Hindi kaya hindi man lang siya nagkaroon ng equivalent government service na kagaya na Chief Justice Corona na matagal na nanilbihan bilang Presidential Legal Advisor, Presidential Government Council, ganyan. Siya totally wala eh. Kaya ganyan siya, kaya napaka-incompetent niya, wala siyang alam. Oo. Attorney, sa tingin niyo po, malakas subang ebidensya laban ho kay Justice Leonen? Ay malakas sapagkat isang tanong, isang sagot lang eh. Ilan ang backlog ng cases niya? 82. Ilan ang nadesisyonan? Wala, kasi nga yan yung mga nag-backlog na dahil hindi nadesisyonan. So therefore, maliwanag, culpable violation of the Constitution dahil na hindi gumalaw ito. Ito ay labag sa saligang batas na nagsasabi na within 24 months after submission. Maluwag na nga yung 24 na buwan para isulatin mo yung decision. Pero hindi mo ginawa. Pero may panahon siyang gumawa ng reflection, yung mga advice sa lab problems, mga ganyan. Oo.
Showbiz na showbiz siya. Hindi siya dapat sa judiciary. Dapat sa kanya, kalinya nila Madam Auring. Attorney, ano naman po masasabi ninyo na sa iba may nagsasabing na wala rin hutong patutunguhan dahil nung una, naghahain po kayo kay Solicitor General sa Supreme Court, ngunit hindi naman ito kinatigan. Iba yun. Yung sa Supreme Court, nag-request lamang kami ng kopya ng kanyang salin. Kaya naman pala hindi kami binibigyan ng kopya ng Supreme Court ng salin. Kasi wala talaga. Walang record ang Supreme Court. Kaya ngayon denial nila, sobrang iksi dahil by denied. Hindi na nila maamin na we're salin. Nawala sa linya. Malinaw. Okay po, Attorney. At gano'n po kaya ka-positibo, Attorney Gadon, na magiging mabilis ang magiging aksyon ng Kongreso ngayong nasa gitna na ho tayo ng pandemya? Ano makinalaman ng pandemya niyan? Yung gumagamit ng mga reasoning na yan, ganyan pa, nagpapahal kayo, may pandemya. Alam nga naman ang porkita may pandemya, tumigil pa. Tama po. Di ba? At saka isa pa, yung pandemya, nagkaroon na tayo ng Bayanihan Act 1 and then Bayanihan Act 2 na natakil na ng Congress yan. Ang Congress naman, gumagawa ng batas. Hindi naman sila yung pupunta bawat barangay at mamimigay ng lata, ng dilata, mamimigay ng bigas, magtuturo ng injection. Hindi naman nila trabaho yun. Ang trabaho nila dun sa Kongreso. So walang kinalaman ng pandemya yan. Alam nga naman tumigil ang mundo natin. Kung gano'n, i-dissolve na lang yung Congress kung gano'n. Dahil ang reason, may pandemya pabihirang reasoning yan. Ang tuloy-tuloy naman ang andar nila. Nag-iimbestiga nga sila dun sa mga walang kakwenta-kwentang pastillas. Nag-iimbestiga nga sila dun sa mga walang kakwenta-kwentang mga kung ano-ano mga kaso na pinapanghimasukan ng House ng Investigation. Ito pa. Ito, paglabag sa saligang batas. Attorney, at mensahe po sa publiko at patuloy na sumusuporta ho sa inyo, sa inyong layunin para sa bayan. Maraming salamat sa ating mga kababayan na naniniwala at sumusuporta sa aking mga advokasya. At itong paglilinis natin ng hudikatura, tanggalin natin yung mga bobo dyan na kagaya ni Marivic Leonen. Ang bobo, hindi mura yan. Yan ay isang state of mind. Ang sinasabi ko, wala siyang kakayahan, wala siyang qualification para maging Supreme Court Justice. Gusto ko ipaliwanag yan. Hindi yan mura. Ang bobo, it's a description of a state of mind. Dapat ay maalis na yung mga appointees ni Noynoy Aquino na mga walang alam at mga puro mga tuta lamang. At walang paggalang sa batas. Okay, salamat po, Attorney Larry Gadon. Maraming salamat, Ka-Rex. Magandang hapon. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Attorney Larry Gadon. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.